May mga bagay na ang tanging makakagawa lang ay mga matatanda o nasa hustong gulang na. Bilang siya ay bata pa, marami pa ring gawaing bahay ang hindi pa ipinapagawa kay Pipoy. Ngunit isang araw, hindi niya naiwasang pakialaman ang maliit na apoy hanggang sa ito ay lumaki ng lumaki. Samahan mo ako sa isa na namang episode ng Mga Kwentong Chikiting. Alamin natin kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi natin sinunod ang ating mga magulang sa kwentong Si Pipoy at ang Maliit na Apoy. Kwento ni Romel A. Pamaos, guhit ni Alisa L. Evangelista at salin ni Tony Panagu. Ano pong ginagawa ninyo? Tanong ni Pipoy sa kanyang nanay. Naghihiwa ako ng gulay para sa lumpiang toge. Paborito mo ito, hindi ba? Sagot ni nanay. Tulungan ko po kayo, nanay, sabi ni Pipoy. Naku, hindi na anak. Baka masugatan ka pa, sabi ni nanay. Nalungkot si Pipoy dahil hindi siya makatulong. Pero huminto sa paghihiwa ng gulay si nanay. Pwede mo akong tulungan magbalot ng lumpia. Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Pipoy at agad na kinuha ang pambalot ng lumpia. Ano po ang ginagawa ninyo? Tanong ni Pipoy sa kanyang nanay. Nagpaplansya ako ng damit. Paborito mo itong t-shirt na may dragon, hindi ba? Sagot ni nanay. Tulungan ko po kayong magplansya, nanay, sabi ni Pipoy. Naku, hindi na anak. Baka mapaso ka pa, sabi ni nanay. Nalungkot si Pipoy dahil hindi siya makatulong. Pero huminto sa paghagod ng plancha si nanay. Pwede mo akong tulungang magtupi ng mga damit. Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Pipoy at agad na kinuha ang mga naplanchang damit. Sadyang si Pipoy ay isang batang maraming tanong. Ano po ang ginagawa ninyo? Muling tanong ni Pipoy sa kanyang nanay. Nagwawalis at nagsisiga ng mga tuyong dahon sa bakuran. Paborito mo maglaro sa bakuran, hindi ba? Sagot ni nanay. Tulungan ko na po kayo sa pagsisiga, nanay, sabi ni Pipoy. Naku, hindi na anak. Mapanganib ang apoy. Baka makasunog ka. Muli ay nalungkot si Pipoy dahil hindi siya makatulong. Naisip ni Pipoy na patutulungin siya ng kanyang nanay kaya naglungkot-lungkutan siya. Nakailang silip siya sa pagtitipon ng tuyong dahon ni nanay, ngunit wala pa rin itong pinapagawa sa kanya. Nanay, hindi po ba talaga ako maaaring tumulong? Tanong ni Pipoy. Mapanganib kasi ang apoy. Paulit na sagot ni nanay. Tabi ka muna anak, magkikiskis na ako ng posporo. Lumayo si Pipoy mula sa kinatatayuan ng kanyang nanay, ngunit sinisilip pa rin niya ang pagkiskis ng ulo ng posporo sa kahon nito. Namangha siya sa kislap na nagawa nito. Ilang sandali pa, lumabas na ang isang maliit na apoy. Labis na namangha si Pipoy sa maliit na apoy na tila kumaway nang makita siya. Inilapit ni nanay ang munting apoy sa mga nakatambak na tuyong dahon. Agad na lumundag ito at kinagat ang unang tuyong dahon na naabot nito. Napakatako naman pala ng munting apoy na ito, sabi ni Pipoy sa kanyang sarili. Nagpalundag-lundag ang munting apoy sa mga tuyong dahon. Bawat tapakan nito ay umaapoy. Pinaypayan ni nanay ang apoy habang kinakain nito ang mga tuyong dahon at lumaki ito ng lumaki.
Isang hapon, lumabas si Pipoy sa kanilang bakuran at naabutan niya ang kumpol ng mga tuyong dahon na umuusok. Lumapit si Pipoy at nakita niya ang maliit na apoy na nasa pagitan ng mga baga at waring naipit. Nangihina ito. Naalala ni Pipoy ang pagpaypay ni nanay para lumakas ang apoy. Dali-dali siyang kumuha ng karton. Sa bawat paypay ni Pipoy ay lumaki ang apoy. Ayan, kainin mo ang mga dahon para malinis na rito sa bakuran. Siguradong matutuwa si nanay. Kumuha pa ng mas maraming tuyong dahon si Pipoy. Pagbalik niya, malaking malaki na ang apoy. Inaabot na nito ang puno ng bayabas sa may bakod. Lumabas si nanay at nakita niya ang lumalaking apoy. Niyakap niya agad si Pipoy at malakas na sumigaw, "Sunog! Sunog!" Tila ay narinig ng apoy ang sigaw ng nanay. Gumapang ito sa direksyon ng kanilang bahay at dinilaan nito ang pader. Inilayo ni nanay si Pipoy mula sa nagngangalit na apoy. Agad namang sumaklolo ang mga kapitbahay. May kanya-kanyang dalang timba ang mga ito. Pinagpasapasahan nila ang timbang may tubig. Nakabuo sila ng mahabang pila. Sa bawat hagis ng tubig ay umaaray ang apoy at umaatras palayo sa bahay nila Pipoy. Unti-unti ay lumiit ang apoy hanggang sa maging kasing liit na lamang ito ng apoy mula sa posporo. Hinipan ito ng hangin hanggang sa tuluyan na itong mawala. "Nanay, hindi ko po sinasadyang palakihin ang apoy," paiyak na paliwanag ni Pipoy. "Gusto ko lang po na tumulong." "Walang may gusto nang mangyari ito, anak," sabi ni nanay. "Kailangan lamang na mas maging maingat tayo sa paggamit ng apoy dahil ito ay mapanganib." Mahigpit na niyakap niya si Pipoy. Ngumiti si Pipoy. Gustong-gusto pa rin ni Pipoy na tumulong sa nanay niya at sabik na sabik siyang lumaki para siya naman ang gumawa ng mga paborito ng kanyang nanay. At dito nagtatapos ang kwento ni Pipoy at ng maliit na apoy. Ano ang natutuhan mo sa kwentong ito? Ibahagi mo na sa comment section.